At so ayan, hi guys, welcome back ka channel natin. At eto, pag-usapan natin itong Elbaf, lugar kung saan nakatira ay ang mga higante natin. At tignan din natin pati kung ano yung mga possible na pwedeng madatnan dito ng grupo ng Straw Hat Pirates natin. So simulan kaagad natin dito yan sa appearance ng Yggdrasil tree. So sa chapter 1127 ay ipinakilala nga o ipinakita sa atin ni Oda itong punong Yggdrasil tree dyan sa may Elbaf. At so kaya ngayon ay itong Yggdrasil tree ay kinokonek ngayon siya dito na mismo sa Yggdrasil tree din ng Norse mythology. So actually hindi lang itong Yggdrasil tree ng Elbaf yung kinokonek din sa Yggdrasil tree, kung hindi pati itong buong Elbaf kinokonek na dito sa Yggdrasil tree ng Norse mythology. At now ay meron lang 9 na mundo o 9 realms itong ang Norse mythology na Yggdrasil tree. So kaya nga ngayon ay sinasabi na kung itong Yggdrasil tree ng Norse mythology yung reference ni Oda sa pagkakalikha niya dito sa Yggdrasil tree naman ng Elbaf, ay possible na meron ding 9 realms etong ang Elbaf dyan. At so ngayon ay kung babalikan itong flashback ni Big Mom dati, ay possible na nag-exist nga yung mga realms na yan. Pero ang tanong, ano kaya yung mga lahi o yung mga tribes na nakatira sa bawat realms na yan? So tignan natin, isa-isahin natin. At ang unahin natin dyan itong Asgard. So itong Asgard ay tinatawag rin na Realm of God. So kaya ang pinagsospetsyahan dito ay itong mga Lunarian o di naman kaya baka itong mga Sky People yung unang nakatira dyan sa may Asgard. So alam natin na itong Lunarian chinased out yan diba? Tapos yun winipe out nga. Kaya konti na lang yung natitira sa kanila. So kaya ay napaalis dyan sa may Asgard. At dito same thing din sa nangyari nga sa may Sky People. Sinasabi na baka nga ganyan din, chinased out din itong Sky People tapos napunta sila doon sa may kalangitan. At so ayan, ay pagkatapos dito sa may Asgard realm ay punta naman tayo dito sa isa pang realm na kung tawagin ay Muspelheim. So itong realm na to ay kilala rin bilang Realm of Heat and Fire. At ang pinagsospetsahang nakatirang tribe naman dito ay etong mga Oni tribe na. So ngayon, ang alam lang natin na Oni dyan sa One Piece natin ay etong si Kaido. Pero ngayon hindi natin sure kung buhay pa o patay na ba itong si Kaido dyan. But anyways, ay ayan yung para dito kay Muspelheim, Realm of Heat and Fire. At ang isunod naman natin ay eto na ang Alfheim na kung saan kilala rin bilang Realm of Elves. So dito sa mundo ng One Piece natin ay wala pa tayong na-encounter na elves. So kaya nga dito baka sa may Elbaf, since na tinatawag nga rin yan na Land of Mystery, kaya possible na magkaroon nga ng encounter dito sa mga elves naman. So ito interesting kung sakali nga magpapasok o magdadagdag si Oda ng elves dyan sa mundo ng One Piece natin. Yun nga lang, sa kabilang banda ay baka naman maging medyo magical na yung dating ng One Piece natin kapag hinaluan na ng mga elves. Kasi diba usually kapag mga elves ano yan may mga magic ganyan. But anyways, mga ano pa lang naman yan, mga suspecha pa lang naman yan. At so now ay pagkatapos nga dito sa may Alfheim ay isunod naman natin etong realm na to na kung tawagin ay Midgard o kilala rin bilang Realm of Human. So dito ang pinagsospetsya ang mga nakatirang tribe naman ay etong mga ordinaryong higante na o di naman kaya yung mga talagang normal na tao, yung normal na size ganyan din yung mga higante, yung normal nga na human ganyan. So simple lang dito sa may Midgard, mga normal na tao lang yung mga nakatira dyan. But anyways, ay after dito ay puntahan naman natin ito na ngang Vanaheim. So itong Vanaheim ay kilala rin bilang Realm of Vanir. So itong mga Vanir, group of gods yan na associated sila sa fertility, knowledge at saka wisdom. At since na konti lang yung alam patungkol sa mga Vanir na lahi na to o Vanir tribe, kaya sinasabi ang pinagsospetsahang nakatira dyan ay eto na nga yung mga tribo na may 3 mata, which is eto na nga tribo yan ni Pudding. So ayan, ay since na konti nga lang din yung alam natin patungkol dito sa tribo ni Pudding, at etong si Pudding nga lang yung kilala natin na 3 yung mata, kaya possible na sila yung tribo ni Pudding yung nakatira doon sa may bandang Vanaheim. At so pagkatapos dito sa may Vanaheim ay punta naman tayo dito sa Jotunheim. So mga Jutes, na joke lang. So itong Jotunheim na to, realm naman to na kung tawagin ay Realm of Frost Giants. So ayun, so hindi Jutes, mga Giants yung mga nakatira dyan. At sinasabi mga Ancient Giants yung mga naninirahan sa realm na nga na to. At ang sign nga nito ay etong si Oz nga raw. Kasi di ba kung matatandaan, etong si Oz namatay yan dahil nga sa lamig. At nangyari yan 100 years ago na ang nakakalipas. But anyways, ay ayan nga yung para dito sa Jotunheim. At ang isunod naman natin ay eto na ngang Nibelheim na kilala rin bilang Realm of Ice and Cold. At dito naman
ang pinagsuspechahan na tribong nakatira ay eto na ng mga Yeti. So yung mga giant Yeti. So parang katulad nga nito nung Cool Yeti Brothers nung nakita natin dun sa may Pangkhazard. So ganyan din yung pinagsuspechahang tribo na nakatira dyan sa may Nibelheim. At so pagkatapos dito sa Realm of Ice and Cold ay punta naman tayo dito na sa Svartalheim na kilala rin bilang Realm of Dwarves. So kaya ang pinagsuspechahang tribo na nakatira dito dati ay eto na nga mga Tonata tribe. So far dito sa mundo ng One Piece natin ay etong Tonata pa lang naman yung alam natin ng mga dwarfs dyan. At sinasabi nga di ba na umalis nag-set sail etong mga Tonata tribe dahil meron silang ginagawang research at bago sila mapunta dun sa may Dressrosa ay dito muna sila sa may Svartalheim na nga na to na kung tawagin. At so pagkatapos dito sa Realm of Dwarves ay punta na nga tayo dito naman na sa huling realm na kung tawagin ay Hell. So itong Hell na to ay kilala rin bilang Realm of Death. So dito sa realm na to ay sinasabi na walang nakatirang tribo dyan at more on na prison itong lugar na nga na to. So sa Yggdrasil 3, etong realm na to nasa pinakailalim yung location niya. But anyways ay going back ngayon, yung mga nabanggit nating mga tribo kanina ay kung mapapansin nyo, may mga common denominator nga sila. So it's either na chinased out etong mga to o di naman kaya umalis sila dun nga sa kanilang mga tinitirhan. So kaya kasi sinasabi na hindi kaya possible na etong mga tribo na to sila yung nakatira din doon na sa may 9 realms ng Yggdrasil 3. So kumbaga yung origin ng mga tribes na to ay doon muna sa may Yggdrasil 3 tapos saka sila nagsikalat. Pero in connection ngayon dito sa Straw Hat Pirates natin ay sinasabi nga ngayon na di kaya possible na etong Straw Hat Pirates natin ay magkahiwa-hiwalay nga at mapunta sa bawat realms na nga na yan. At di ba nga ngayon nakita na natin na etong 5, si Luffy, si Usopp, si Zoro, si Sanji, saka si Nami, nahiwalay na yan dun sa iba nilang mga kasamahan nila. So unang-una pa lang ay sineparate na kagad ni Oda itong mga to. So kaya nga kung etong si Yggdrasil 3 ng Norse mythology yung pinagbasihan ni Oda dyan sa pagkakalikha niya sa Yggdrasil 3 dyan nga kay Elbaf ay possible baka ganyan nga yung mangyari. Pero ulit guys ay eto ay mga speculations pa lang naman, mga theory ganyan haka-haka sa kung ano ba yung mga possible na pwedeng datnan ng Straw Hat Pirates natin dyan sa may hiwagang Elbaf na nga na yan. But anyways ay pagkatapos nga nito is yan guys, so hanggang dito lang itong video natin. So ayan, sana natripan nyo itong munting theory natin dyan. Pero kung may mga comment kayo sa mga violent reaction patungkol dito ay pwede nyo i-comment yan dyan sa baba syempre. So yun lang naman guys, huwag nyo pala kalimutan na mag-iwan ng like. So yun lang naman, so lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.